Hey, what's up everyone? Oh, ayos ba yung uniform ko? Ganda, no? Knowledge Channel all the way. Pero ngayon handang-handa na para sa isa na namang episode na punong-puno ng saya at kaalaman. Welcome boys and girls all over the world. Ako si Kuya Robbie, ang magpapabago ng pananaw nyo na hindi mahirap ang math, kundi math dali. Math besties. Simulan na natin ang masaya ang araw natin kung saan sasamahan natin ng excitement at dagdag na kaalaman ang pag-aaral ng math. Ito po ang Math Dali. Okay, kung handa na, simulan na natin ang ating lesson for today. Okay? Actually, may nagpadala ng sulat. Ang sabi niya, to our math bestie Kuya Robbie, kamusta po kayo? Ako nga po pala si Bel Ramos. Ang topic po namin kanina ay division of decimal numbers by powers of 10. Ooh, saktong-sakto. Gusto ko po sanang mas lalo pang maintindihan kung paano nakukuha ang final answer. Pwede niyo po ba akong tulungan para mas madaling maintindihan ang lesson namin? Salamat po Kuya Robbie. Love, Bell. Oh, Bell! Thank you so much for sending that letter. Love, Bell. Pero alam ko mas love mo si Donnie. Joke lang! Okay, tumutok lang sa episode natin ngayon. Dahil ibibigay ko yung mental powers natin ulit na. Sabay-sabay natin gawin to. Isama mo na rin yung mga klase mo dahil yan actually yung lesson natin for today's video. Mental division of decimal numbers by powers. 10. Ihanda ng notes and let's go. Katulad ng lesson natin before, yung multiplication, alam nyo ba na kayang-kaya rin nating mag-solve mentally by powers of 10? It is by moving the decimal point either to the left or to the right base sa number ng zeros or sa decimal places. Yun lang yun. Now, let's look at this equation and divide 52 and 4/10 by 10, 100, and 1,000. 52 and 4/10 or 52.4 divided by 10 is what? I-solve muna natin gamit yung nakasanayan na nating solution. 52 divided by 10 is 5. 5 times 10 is 50. 52 minus 50 equals 2. Bring down 4. 24 divided by 10 is 2. 2 times 10 is 20. 24 minus 20 is 4. Bring down 0. 40 divided by 10 is 4. 4 times 10 is 40. 40 minus 40 is 0. And then, we place the decimal point in the answer directly above the decimal point in our dividend. Ayan, mismo. Ang final answer natin ay 5 and 24 hundredths. Nakasunod ba ang lahat? Okay. Ngayon, ituturo ko yung mas madaling paraan, the easier way, or yung technique para makuha natin ang sagot nang hindi nagsosolve gamit ang pen and paper. Makinig ng mabuti. Ihanda. Madali rin. I-solve natin to. I-move lang natin ang decimal point base sa number of zeros ng powers of 10. In this case, since ang 10 ay may isang zero, we will just move the decimal point one place to the left. Take note, classmates. Ang movement ng decimal point ay to the left. Ang lesson natin, again, mental division of decimal numbers. Okay? Division to the left tayo. For now. Kaya kung gagamitin natin ang example natin kanina, ang 52.4 or 52 and 4/10 divided by 10, ang quotient nito ay 5 and 24 hundredths. Dahil minove lang natin ng one decimal place to the left ang decimal point. Since meron lamang tayong isang zero doon sa 10, di ba? Nakadali lang. Kaya nating masagot mentally o hindi na kailangan yung lapis at papel to solve it. Let's try with this equation. 52.4 divided by 100. Kaya mo kaya ito? Okay. Subukan natin. Ano sa tingin nyo ang quotient? Dahil dalawa ang zeros ng 100, we'll move the decimal point twice to the left. Kaya ang ating quotient ay mismo 524 thousandths or 0.524. Nakuha ba? At kapag sinolve natin using the longer method, parehas na yung makukuha nating sagot. Math amazing, di ba? Paano kung ganito naman?
Same number, 52.4 divided by 1,000. Solve natin. Ilang zeros meron ang 1,000? Tama, tatlo. Kaya tatlong beses din i-move ang decimal point papuntang kaliwa. Kaya ang quotient natin ay 524 10,000s. Sabi ko sa inyo, madaling-madali lang to eh. And now, let's try something different. Let's divide by 110, 100, or 1,000. Okay? May decimal point na. Kung kanina, kapag nag-divide tayo by 10, 100, or 1,000, we move the decimal point to the left. Ngayon naman, if we divide the numbers by 110, 100, 1,000, we'll move the decimal point to the right. Okay? Depending on how many decimal places meron ang given powers of 10. O tara, subukan natin. What is 5/10 divided by 1/10? Paano to, Kuya Robs? Katulad kanina, bilangin ang decimal places ng 1/10. And since we only have one decimal place, kaya naman i-move natin ang decimal point one step papuntang kanan. Okay? Kaya ang ating quotient ay 5. Simple, di ba? Madali lang. Next, what is 0.5 or 5/10 divided by 100? Kung kanina, meron tayong one decimal place, sa given naman natin ngayon ay merong dalawang decimal places ang 100. Kaya, dalawang beses din natin i-move ang decimal point papuntang kanan. Let's move. 1 and 2. Ang final answer natin ay 50. Basic na basic. Kayang-kaya natin i-solve mentally. Ito naman. What is 5/10 divided by 1,000? Ano ang sagot? Ilan? 1, 2, 3. 3 places to the right. Kaya naman, 500. Dahil minove natin ng tatlong beses pa kanan ang decimal point. Dahil may tatlong decimal places ang 1,000. Okay. Ngayon, magbibigay ako ng dalawang example, guys. Okay? Bago tayo dumiretso sa ating quiz time. Game? Try natin to. What is 92 and 1600ths divided by 100? O, naalala niyo pa kung saan mo move? Division to, ha? Okay. Saan ba i-move ang decimal point kapag divided by 100? Tama? Tama? Sa left. Ilang beses natin i-move ang decimal places? Dalawa. Okay? Dalawang beses dahil meron dalawang zeros ang 100. Dalawang beses natin i-move ang decimal point. Kaya ang ating final answer ay 9,216 10,000s or 0.9216. Parehas ba tayo na nakuha ang sagot? Okay, one more example. Ano ang sagot sa 7 and 878 thousandths? Divided by 1,000. Ano sa tingin niyo ang quotient? Ilang beses tayo mag-move ng decimal point? Tatlo. Papuntang kanan ba or kaliwa? Kanan. Kaya ang ating final answer ay 7,878. Okay. Ayos, di ba? Kayang-kaya. Short recap muna tayo bago tayo dumiretso sa ating math dali quiz time. Kapag division of decimal numbers by 10, 100, 1,000, or so on, we will just move the decimal point to the left, the same number of places there are zeros in the power of 10. Kapag division of decimal numbers by 1/10, 100, 1,000, or so on, i-move natin ang decimal point to the right na kasing dami rin ng decimal places in the power of 10. Napansin nyo? Diba? May pattern lang. O diba, madali lang mag-divide ng decimal numbers. Sa lahat ng mga tumutok sa lesson natin before when it comes to multiplication, ano napansin nyo, guys? Tama. Baliktad lang sila. Pero ngayon, i-focus muna natin yung attention natin sa division. Okay? Tandaan nyo,
Kapag walang decimal point, saan i-move? To the left. Kapag may decimal point, to the right. Depending on the number of zeros or decimal places. Okay? Yan ang ating mahiwagang technique right now. Maghanda na kayo dahil simulan na natin ang Math Daily Quiz time. Ready na ba? Let's do this. Question number 1. What is the quotient of 7 and 2/10 and 10? Is it A, 72 thousandths, B, 72 hundredths, C, 72, or D, 720? 20 seconds go. Kayang-kaya to, classmates. 10, walang decimal point. And this is division. Huwag kayong malilito. Kayang-kaya to, classmates. And time is up. Ang tamang sagot ay letter B, 72 hundredths. Paano nga ba naging letter B, Kuya Robs? Solve natin. Since ang 10 ay may 1-0, so i-move natin ang decimal point ng 72 hundredths ng isang beses papunta sa kaliwa. Kaya ang magiging sagot ay 72 hundredths and that is letter B. Parehas pa tayo nakuha ng sagot? Sana hindi kayo narito sa mga pagpipilian natin, ha? Let's proceed to question number 2. What is 9 and 238 thousandths divided by 1,000? Is it A, 9,238 10,000ths? Is it B, 92 and 38 hundredths? C, 923 and 8 tenths? Or D, 9,238? 20 seconds go. May decimal point. Division. Saan tayo papunta? Kaya na to. Bilisan ang pagsagot dahil meron na naman tayong konting panahon na oras. And time is up. Time is up, guys. Okay. Ang tamang sagot ay letter D, 9,238. Solve natin, guys. Since ang 1,000 ay may 3 decimal places, so i-move natin ang decimal point ng 3 beses papuntang kanan. Kaya ang magiging sagot natin ay 9,238 and that is letter D. Sino ba nakakuha na tamang sagot? Good job. Let's go sa ating Math Daily question number 3. Let's find the quotient of this equation. 52 and 31 hundredths divided by 1,000 equals N. Ano nga ba yung N? Is it A, 5,231 hundred thousandths? Okay? Is it B, 5,231 10 thousandths? Is it C, 5 and 231 thousandths? Or D, 523 and 1/10? 20 seconds go. Meron tayong whole number. Okay? Power of 10. Major clue na yan. So, alam na natin kung saan mag-move at kung ilang beses natin i-move. Ilan yung zero niya? 3. Do we move to the right, to the left? Let's find out. Time is up. Ang tamang sagot ay letter A, 5,231 hundred thousandths. Grabe naman, Kuya Robs, ang daming movement. Paano ba naging letter A? Tara, gawin natin. Madali lang yan. Solve natin. Since 1,000 ay may 3 zeros, so i-move natin ang decimal point ng 3 beses pakaliwa. Kaya ang magiging sagot ay letter A and that is 5,231 hundred thousandths. Good job, you guys. Okay, let's go to question number 4. Let's do this. Kaya-kaya. For this, sige, dalian natin ako. Konti lang. True or false? Dalawa lang pagpipilian nyo, ha? Pero i-analyze nyo na mabuti to. 9 and 12 hundredths divided by 1/10 is equal to 91 and 2/10. Tama ba? True or false? 20 seconds, go. Tignan nyo lang, guys, yung movement ng decimal point. And for this, yung
9 and 12 hundredths or 9.12 naging 91 and 2/10. So, saan ba pumunta yung decimal point? Nag-move siya to the right. Time is up. Ang tamang sagot ay true. Subukan natin i-solve. Since ang 1/10 ay may 1 decimal place, so i-move natin ang decimal point ng isang beses pa kanan. Kaya ang magiging sagot ay 91 and 2/10, making the statement true. Parehas ba tayo ng sagot? Okay. Let's go to our last question. Diretso tayo sa question number 5. Let's find the quotient of this equation. Ooh. 8,008 divided by 100 equals n. Is it 8,008 10,000s? B, 8 and 8,000s? C, 80 and 800s? Or D, 800 and 8/10? 20 seconds, go. Ano nga bang tamang sagot? 8,008. Okay. A, B, C, or D. 100. So, ilang zeros? Dalawa. Left or right? And I think time is up. Okay. Ang tamang sagot ay letter C, 80 and 800s. Solve natin. Since ang 100 ay may dalawang zeros, so i-move natin ang decimal point ng dalawang beses papuntang kaliwa. Okay, pero saan nga makikita ang decimal point ng whole number? Ito ay laging makikita sa kanan ng ones column. Okay? Ngayon, move natin ang decimal point 2 places to the left. So, ang ating final answer ay 80 and 800s. And that is letter C. Ano ba nakuha ng score? May naka-perfect 5 ba? Good job, classmates! Kung medyo nahirapan ka ng konti or nagkamali ka, don't worry, it's okay. Pwede mong balikan yung lesson natin for today at aralin kung saan tayo pwede mag-improve palalo, diba? Then, try and try para tayo ay masanay. Mas okay rin na mag-review with your best friend or your classmate. At sabay na rin kayo manood ng Math Dali. Mas masaya yung lessons natin kapag may kasama. Who loves our topic for today? Sino ba nag-enjoy sa panibagong kaalaman? Diba? Math Dali lang. Si Belle na nanonood sa atin. Hi, Belle! Sana nakatulong yung lesson natin for today para lubos mong maintindihan ang iyong lesson sa math. Pero classmates, may topics ba kayo na gustong pag-aralan? Yung mga topics sa math na medyo challenging sa inyo na gusto nyo pag-usapan natin dito sa Math Dali? Pwede nyo yan i-share sa amin. Mag-message lang kayo sa Facebook page ng Knowledge Channel para sa mga lessons na kailangan yung pag-aralan para masagot at matulungan din namin kayo. Sama-sama natin gawing Math Dali ang math. So, that's it for today. I hope nag-enjoy kayo sa pag-aaral natin. Pero next time, mas marami pa tayo matututunan. Ako si Kuya Robbie na nagsasabing isip plus tiyaga equals Math Dali. Hanggang sa susunod, classmates. Paalam!